Okay? Madalas sa mga baguhan sa pagtatanim o ngayon pa lamang nag-uumpisa na magkaroon sila ng sariling gulayan sa bahay, hindi nila alam kung anong klaseng buto ang kanilang bibilhin at saan ba sila bibili. Kaya ang video ito ay para sa inyo, para at least meron kayong choices kung ano bang klaseng buto ang bibilhin natin. Dalawang klase ang pwede nating mabili. Yung isa, yung mga buto na nakaripak. Ito yung madalas na nabibili natin sa online. At yung isa naman, kung pupunta ka sa mga grocery, sa mga garden store, may mga mabibili ka doon na nasa original pa, kagaya nito. Ngayon, kung sakali naman na gusto mong makatipid, kasi ang isang pack inaabot minsan ng maraming seeds eh. Halimbawa, magugulayan ka lang naman sa bahay, bibili ka ng buto, tapos yung isang pakete, napakadami. So, anong gagawin mo doon? So, yung iba, mas pinipili nila na bumili na lang ng mga nakapack. Ito yung madalas na nabibili natin sa online. Kagaya ko, nagbebenta rin ako ng seeds. Meron akong mga nakaripak na ito po yung mga ibinibenta ko. Ngayon, kapag bumibili tayo ng mga seeds na nasa original pack, kadalasan sa likod meron po yan expiration date. Madalas na inaabot ito ng 2 hanggang 3 taon mula doon sa pagpapak nila. Pero depende po yan sa kumpanya. Pero ito yung mga madalas, 2 hanggang 3 taon. Kapag ang seeds na nabili natin ay bubuksan na natin, yung expiration date na nasa likod ay hindi na po ito masusunod. Ibig sabihin, kapag binuksan mo na siya, kailangang itanim mo na siya. May mga pakete na may nakalagay na kung hindi pa naman itatanim, huwag mo nang bubuksan kasi ito yung posibleng mangyari na kapag binuksan mo na yung pakete, unti-unti nang bababa yung germination rate. At least dapat within 2 months dapat matanim mo na sila kasi nga yung expiration date na nasa likod ay hindi na siya masusunod. Ang iba naman, kapag bumibili sila ng mga sa online ng mga nakapak na, wala itong expiration date. Ito yung medyo mas risky kasi unang-una, hindi mo alam kung kailan ito nirepack nung seller bago mo siya nabili. So baka mamaya makabili ka ng buto na matagal na pa nang nakarepack. So napakababa na yung chance na mag-germinate yung buto. Okay, so dito meron tayong choices. Ano ba yung gagawin mo kung ikaw ay bibili? Kung sakali naman na kayo ay magtatanim sa malalawak na lugar, halimbawa meron kang malawak na bakuran sa bahay nyo at kailangan nyo ng maraming buto, mas ina-advise ko na bumili ka na lang ng mga nasa pakete kasi mas marami ang quantity nito. At kung ikaw naman ay kagaya ko, maliit lang na space, magtatanim ka lang sa rooftop o kaya naman sa tapat ng bahay nyo na merong maliit na space, mas maganda na bumili ka na lang ng mga buto na nakapack. Pero yun nga, kapag bumibili ka ng mga nakapack, hindi mo na alam kung kailan yung expiration date. Kasi siyempre hindi naman nilalagay yan ng mga seller. So tatantyahin mo na lang. At saka siyempre, bibili ka ng buto doon sa mga nasubukan mo na, sa mga reliable source. Kasi lalong-lalo na sa online, marami dyan yung mga expired na buto, binibenta pa rin nila. Ngayon kung ikaw naman ay maliit pa rin yung space mo pero bumili ka ng nakapack kasi wala kang makitang mga nagtitingi-tingi, pwede ka pa rin bumili nito. Pero tandaan po natin na kapag binuksan na natin siya, ito po ay yung expiration date na nasa likod ay hindi na po masusunod. So anong gagawin natin doon sa mga natira? Kasi sayang naman, halimbawa, magtatanim ka ngayon tapos after 1 month, after 2 months, gusto mo ulit magtanim at ito pa rin yung gagamitin mo. Kung ito ay ilalagay mo lang sa isang tabi, room temperature, ito po ay mas mabilis na mai-expired. Ibig sabihin, kapag gagamitin na ulit natin, posible na ito ay hindi na tumubo. So ano po ang gagawin natin kapag meron tayong mga sobrang buto? Ang gagawin lang po natin ay ilagay natin sa garapon. Halimbawa ito. Okay, halimbawa ito, yung mga natirang buto na intention mo na gamitin pa sa susunod na pagtatanim, ilalagay niyo po siya sa garapon. Okay, tapos lalagay niyo ng ilang tipak ng uling. Yung tipak ng uling depende kung gaano karami
yung seeds na i-store mo, at saka syempre kung gaano kalaki yung garapon. Maglalagay tayo dito ng uling kasi para hindi siya mag-moist. O kaya naman kung wala kayong uling, pwede kayong gumamit yung mga, alam mo yung, hindi ko alam yung tawag din yung kapag bumili ka ng sapatos, merong parang mga silicone yata yun na nilalagay doon. So pwede nyo ilagay yun doon. At pagkatapos, takpan nyo, ilagay nyo sa ref. So ito ay posible na umabot pa o mas ma-extend yung pagkasira ng buto. Posible na umabot pa siya ng mga 6 na buwan hanggang 8 buwan. Pero syempre, hindi sigurado yon. Pero at least mas mapapabagal niya yung pagkasira ng buto. Ito namang mga nabibili nating mga nakapak. Kapag binili nyo at dumating na sa inyo, advisable na itanim nyo na agad. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, hindi mo alam kung kailan ito nirepack nung seller. Pwede na kahapon yan nirepack, nag-order ka ngayon, kinaumagahan dumating na, so bagong-bago pa yon. Pero hindi sa lahat ng oras nangyayari ito. Minsan, ang tagal-tagal nang nakarepack, tapos mag-order ka, tapos i-deliver sa'yo. So, napakababa na yung chance na tumubo. Okay, ang isa pang gusto kong i-share sa inyo, yung pagpipilian natin. Kasi merong tinatawag na mga buto na open pollinated varieties. Meron din mga tinatawag na hybrid. Halimbawa ito, teka kunin ko muna. Okay, kagaya nito, ito yung watermelon pero may nakalagay siyang F1. Ang ibig sabihin ng F1, filial 1 o first generation. Kapag bumili kayo ng mga original pack at may nakalagay na F1, ang ibig sabihin po nito ay hybrid. Yung iba naman, kapag bumili ka ng mga original pack at kagaya nito, ito po ay bell pepper na California Wonder, wala siya nakalagay na F1. So understood na ito po ay open pollinated varieties. So ano ba ibig sabihin ng OPV? Ang OPV, halimbawa ito OPV, kapag ang buto ay itinanim mo na at nag-mature na siya at yung bunga, intention mong pamaturin siya para makapag-collect ka ng seeds. At yung seeds na yon kapag itinanim mo, kung ano ang itsura nung mother plant niya, ganun din yung magiging itsura. Kahit pa isang libong beses mo siyang itanim, hindi magbabago yung itsura magmula doon sa pinagmulan niya. Hindi kagaya ng mga hybrid na may nakalagay na F1. Kapag itinanim mo yung buto nito at nag-mature yung bunga, naging kulay brown at makakapag-collect ka ng seeds, kapag itinanim mo, iba ang itsura niya doon sa mother plant niya. Kasi ang F1 ay intention lamang ito na itanim sa isang beses lang. Kapag pinamature nyo yung bunga at naging kulay brown, meron po yung syempre, meron yung seeds. Ang tawag po doon ay F2. Walang nagbebenta ng F2 kasi ang F2 ay hindi nakadesenyo para itanim. So, ang advantage kasi nito, kapag yung mga hybrid, minsan hina-hybrid nila yan para magkaroon ng maraming bunga, o kaya naman para mas malago yung bunga niya, o kaya naman mas masarap. Pero yun nga, ang disadvantage, bili ka ng bili. Kung gusto mo yung mga hybrid seeds, ang gagawin mo, tuwing magtatanim ka at gusto mo ulit magtanim ng ganon, bibili ka ng ng buto. Hindi kagaya ng open pollinated variety, posible na isang beses ka lang bibili. Halimbawa, magtatanim ka ng bell pepper na open pollinated varieties, tapos para hindi ka bili ng bili, yung isang halaman doon papamaturin mo, yung bunga niya papakulay brownin mo, tapos pagka pwede ka na makapag-collect ng seeds, yun na ulit yung itatanim mo para sa susunod na pagtatanim. At kung ano ang itsura nung una mong tinanim, ganun pa rin yun. So dito mayroon tayong mga choices. Una kanina, kung gusto mong magtanim, pwede kang makabili ng mga pack, ng mga nakarepack. Pero yun nga, may mga may mga risk doon na hindi mo alam kung kailan siya ma-expired o expired na ba siya kasi nga nakapack na siya hindi mo alam kung kailan siya repack. Yun namang mga buto na nasa original pack, minsan kasi ang dami-dami. So minsan hindi mo naman kailangan. So may mga paraan tayo para ma-extend yung mabilis na pagkasira ng buto, ilalagay natin sa ref. At saka syempre, sa pagtatanim, meron din tayong choices kung
kung tayo ba ay magtatanim ng mga hybrid o open pollinated varieties. So yun lamang po at sana makatulong ito lalong-lalo na doon sa mga beginners na may agam-agam ng kaunti kung ano ba yung mga dapat nilang gawin. So dito ay lagi tayong magbibigay ng mga tips para sa inyo. Maraming salamat po.